Hello guys! Welcome back to my vlog. So for today's video, iikutin natin ang beautiful city ng Barcelona. Pero bago yan, today is August 25, ayan Monday. So mag-hi naman yung aking mga kasisi dyan, ayan. So iikutin natin ang city gamit ang half on half off bus. Ayan, so sumakay ako sa dalawang route. Yung ginamit ko is yung red at saka orange para makita natin ang iba't ibang famous landmark ng city. So, bali nag-boat tour din ako guys para makita naman natin ang Barcelona from the sea. So, kung gusto nyo makita ang street view, famous attraction at ilang interesting trivia tungkol sa Barcelona, so samahan nyo ako sa tour na to. Guys, ito naman ang Plaza Catalunya. So, parang center or heart ng Barcelona ito. Malapit din dito ang sikat na walking street na La Rambla, kung saan maraming street performers, shops at cafe. So, bali dito nagtatagpo ang dalawang famous areas ng city, ang Eixample na modern part ng Barcelona at ang Ciutat Vella na historic old town. Mapapansin nyo rin na maraming pigeons dito sa plaza. Isa ito sa mga bagay na napapansin agad ng tourist, kaya maraming tawang nagpapapicture at nagpapakain ng birds dito. Isa pa sa dahilan kung bakit busy ang Plaza Catalunya ay dahil isa itong major transport hub. Bali dito dumadaan ang maraming metro lines, buses at trains. Kaya madalas dito nagsisimula ang exploration ng mga tourist sa Barcelona. At kung mahilig kayo sa shoppings, maraming famous stores dito sa paligid ng Plaza Catalunya, from big international brands hanggang local shops. So, bali dito nagsisimula ang shopping district ng Barcelona. Kaya kung first time mo sa Barcelona, malamang mapapadaan ka talaga sa Plaza Catalunya dahil dito nagsisimula ang maraming adventures sa city. So ngayon naman dumadaan tayo sa Barceloneta area. Dati itong fishing neighborhood ng mga locals, pero ngayon isa na ito sa pinaka-popular na beach spot sa Barcelona. Maraming seafood restaurant dito at perfect itong puntahan kung gusto mo mag-relax, maglakad sa beach, o manood ng sunset. So guys, ito naman ang Recinto Modernista de San Pau. So bali, dating hospital complex ito na itinayo noong early 1900s. Bali, isa ito sa pinakamagandang halimbawa ng Catalan Modernism architecture sa Barcelona. Ang interesting dito, hindi lang ito isang building. Isa itong buong complex ng iba't ibang pavilions na magkakakonekta sa pamamagitan ng underground tunnels. Dahil sa unique design at historical importance nito, naging UNESCO World Heritage Site yung lugar na to. Bali sa ngayon, hindi na ito ginagamit bilang hospital. Ginagawa na itong cultural at historical site na pwedeng bisitahin ng mga tourist. Ang kagandahan pa dito guys, malapit lang to sa Sagrada Familia, kaya pwede nyo rin itong isama sa inyong itinerary. So guys, ito ang pinaka-famous na landmark sa Barcelona, ang Sagrada Familia. Bali, dinisenyo ito ng sikat na architect na si Antoni Gaudí. Ang interesting part dito, nagsimula ang construction noong 1882 pero hanggang ngayon, ginagawa pa rin. Ibig sabihin, mahigit isang siglo na itong under construction. Kapag natapos ito, magiging isa ito sa pinakamalaking churches dito sa Europa.
Alam nyo ba na sa Barcelona, makikita mo ang medieval streets, modernist building, at beach all in one walk? At also, ang paam tumakat o bread with tomato ay napakasikat na halos araw-araw ay kinakain ng mga locals dito. O nga pala guys, konting ano lang din, maganda tong hop on, hop off kasi pwede kang bumaba sa kahit anong stop na gusto mo. Mag-explore, mag-picture, tapos sakay ulit kapag ready ka nang mag-continue sa tour. So, I highly recommend na ano, itry nyo tong hop on, hop off. So guys, ito naman yung Columbus Monument. Bali, itinayo ito noong 1888 para i-honor si Christopher Columbus. Fun fact, marami ang nagsasabing maling direction daw ang tinuturo ng statue. Hindi talaga papunta sa Amerika. Alam nyo ba na may elevator sa loob ng monument at pwedeng umakyat ang visitor sa viewing platform sa taas para makita ang magandang view ng harbor at ng city?
So guys, ito naman yung Montjuic area. Bali, isang malaking hill sa Barcelona kung saan makikita ang ilang mga importanteng attraction at viewpoints ng city. Bali, sa tuktok ng Montjuic, makikita ang Montjuic Castle, isang old military fortress na ginamit noon para bantayan ang fort ng Barcelona. Bukod sa historical sites, kilala rin ang Montjuic sa mga parks, garden, at viewpoints kung saan makikita ang panoramic view ng Barcelona at ng Mediterranean Sea. So, bali dito rin matatagpuan ang Magic Fountain of Montjuic na kilala sa mga water, music at light shows na napakagandang panoorin lalo na sa gabi. Ang Montjuic area ay naging very important noong ginanap sa Barcelona ang 1992 Summer Olympics. Marami sa mga sport venues na ginamit noon ay matatagpuan pa rin dito hanggang ngayon. Ang Montjuic area ay parang isang malaking cultural at historical zone ng Barcelona. May castles, museums, Olympic venues at mga viewpoints kung saan makikita ang buong city. Kung may time kayo sa Barcelona, worth it talagang maglaan ng oras sa Montjuic dahil maraming attractions dito sa isang area lang. So guys, ito naman ang Port Bell, isa sa pinaka-old harbor ng Barcelona. Dati itong busy trading port pero ngayon, ginawa na itong marina at leisure area kung saan makikita ang mga yacht, boat, at waterfront attractions. Ang Barcelona ay nakaharap sa Mediterranean Sea, kaya malaking bahagi ng culture at history ng city ay konektado sa dagat at sa trading routes noon. From the boat, makikita mo ang ibang perspective ng Barcelona skyline. Mapapansin mo ang mix ng modern buildings, historic areas, at syempre ang coastal side ng city. Isa ito sa mga relaxing activities sa Barcelona lalo na kung gusto mo makita ang city habang nag-i-enjoy sa sea breeze. Bali dito mo makikita kung gaano kalapit ang city ng Barcelona sa beach kaya napaka-unique talaga ang combination ng city life at seaside vibe. So ayan guys, iyon ang ilan sa mga highlights ng Barcelona na nakita natin gamit ang hop-on, hop-off bus at boat tour. So kung first time ninyo dito sa Barcelona, magandang way ito para makita ang maraming attraction sa isang araw. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa panonood and see you in my next travel vlog!